Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dahala sa gabing marinig. Hindi sinasadyang naitulak ni Zoe si Don Pepe sa tulay na ikipanahamak ng matanda. Matuklasan kaya ni Lynette ang sikreto ni Carlos at Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, tagumpay na naitakas ni Zoe si Don Pepe kila Balahadja, Dax at Moira. Pero ang hindi alam ni Zoe ay ginamit lang siya ni Don Pepe para matulungan niya itong makatakas at papaniwalain na hindi niya ito isusumbong kila Giselle at Robert. Habang magkausap si Don Pepe at Zoe sa loob ng sasakyan, ay biglang tumawag sa kanya si Moira kay Zoe. Nataranta si Zoe kung sasagutin niya ang tawag at ano ang idadahilan niya sa mami Moira niya. Tinanong ni Zoe si Don Pepe kung sasabihin niya na ba ang napagkasunduan nilang dalawa. Sabi naman ni Don Pepe, huwag na muna, hayaan na lang muna natin na makauwi ang mami mo. Pero kailangan mong sagutin ang tawag niya para hindi kanya paghinalaan. Kaya lumabas ng sasakyan si Zoe para kausapin niya ang mami Moira niya. Habang sa loob naman ng sasakyan ay nakatingin si Don Pepe kay Zoe habang kausap si Moira. Maya-maya ay kinuha niya ang telepono sa bulsa niya na nakuha niya kay Dax at agad niyang tinawagan si Giselle. Habang sila Giselle naman ay nag-aantay ng tawag ng mga pulis, nang biglang tumunog ang telepono nito, nagulat si Giselle at sinagot niya naman agad ito. Hello, hello! Sa kabilang linya naman, sabi ni Don Pepe, Giselle, ang papa mo ito. Pinakidnap ako ni Moira at Zoe. Kasama nila si Balahadja. Oo, pinakidnap nga ako. Pero hindi naman maintindihan ni Giselle ang sinasabi ni Don Pepe. Habang si Zoe naman ay tapos niya nang kausapin si Moira at pabalik na siya ng sasakyan, nang marinig niya si Don Pepe na kausap nito ang tita Giselle niya at sinabi sa kanila kung sino ang nagpakidnap sa kanya. Agad pumasok si Zoe sa sasakyan at tinanong ni Zoe si Don Pepe na kung bakit akala ko ay okay na tayo lo. Akala ko napatawad mo na ako, bakit hindi ka tumupad sa usapan natin? Pinaniniwala mo ako sa mga pangako mo na hindi mo kami idadamay ni Mami. Buong akala ko ay si Balahadja lang ang isusumbong mo. Galit na sinabi ni Don Pepe kay Zoe, hindi kayo mapapatawad ng ina mo sa mga kasalanan na ginawa ninyo sa akin. At wala akong apong kriminal, parehas kayo ng mami mo na puro kasamaan ang pag-uugali at hindi na kayo magbabago dahil nanalalaytay sa dugo mo ang pagiging kriminal. Biglang lumabas ng sasakyan si Don Pepe at sinundan naman ito ni Zoe. Hanggang sa labas ng sasakyan ay nagtatalo silang dalawa. Sabi ni Don Pepe, iisa lang ang anak ni Obeng at si Annalyn lang yon. Ikaw, manluloko at mga traidor kayo. Hindi naman ito matanggap ni Zoe kaya sinabi niyang hindi totoo yan at pilit inaagaw ni Zoe ang telepono kay Don Pepe nang bigla niyang naitulak ni Zoe ang lolo Pepe niya. Aksaktong nasa gilid sila ng tulay at tumilapo ng matanda at nahulog ito sa bangin. Napatakbo naman si Zoe para sana tulungan niya ito pero huli na dahil tuluyan nang nahulog ang lolo Pepe niya. Wala nang nagawa si Zoe kundi ang umiyak at mapasigaw siya habang tinatawag niya ang lolo niya. Natataranta na siya dahil hindi niya na alam ang gagawin. Kaya agad siyang bumalik sa sasakyan at dali-daling umalis. Samantala, sa East Ridge Hospital naman ay kausap ni Lynette si Chang Susan. Nabanggit niya kay Chang Susan ang tungkol kay Carlos at gumugulo ito sa isipan niya. Naitanong naman ni Chang Susan kung ano ang gumugulo sa isipan niya. Sabi ni Lynette, ayaw kong paghinalaan si Carlos pero pakiramdam ko ay may hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin at parang may tinatago si Carlos sa akin. Sabi naman ni Chang Susan, baka nag-a-adjust pa si Carlos sa ngayon dahil bago pa lang naman kayong kasal at hindi pa siya makapag-open sa iyo ng mga bagay-bagay. Hindi naman kasi ganyan ang pagkakakilala ko kay Carlos, mabait naman siya. Sabi naman ni Lynette, nagtataka lang kasi ako Chang kung bakit siya tinawag na daddy ni Zoe. Na ikinagulat ni Chang Susan at nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Lynette. Bigla naman napaisip si Chang Susan na baka nga may tinatago si Carlos na hindi nila alam. Sabi ni Chang Susan, bakit hindi mo kausapin si Zoe at itanong mo kung bakit niya tinawag na daddy si Carlos at alamin sa kanya ang totoo para mawala na ang pagdududa mo kay Carlos? Sabi naman ni Lynette, yan na nga ang bala ko Chang kaya lang hindi ko alam kung nasaan si Zoe at wala akong kontak niya kundi si Annalyn lang kaya humingi ako sa kanya ng tulong. Sa kabilang banda naman ay hindi na alam ni Zoe ang gagawin niya dahil iniisip niya na napatay niya ang lolo Pepe niya dahil aksidente niya itong naitulak sa bangin. Iyak ito ng iyak at wala na siya mapagsabihan ng problema niya, kaya agad niyang tinawagan si Carlos. Nakita naman ni Carlos na tumatawag si Zoe at ipinagtaka niya ito
at agad niyang sinagot. Narinig niya na umiiyak si Zoe. Sabi ni Carlos, "Oh Zoe, bakit ka umiiyak?" Hindi naman agad makapagsalita si Zoe dahil iyak ito ng iyak. Sabi ni Zoe, "Daddy, hindi ko sinasadya." Nagtaka naman si Carlos kaya tinanong niya ito kung anong nangyari. "Dad, tulungan mo ako. Naitulak ko si Lolo Subangin at hindi ko sinasadya. Nagtalo kami dahil hindi siya tumupad sa usapan namin na hindi siya magsusumbong kila Tita Giselle. Hindi ko alam na kung patay na siya dahil iniwan ko na siya, Dad." Nagulat si Carlos at bigla itong nag-alala para kay Zoe. Tinanong ni Carlos kung nasaan ang Mami Moira niya. Sabi ni Zoe, naiwan sa warehouse at hindi nila alam na tinulungan ko si Lolo na makatakas sa kanila. Ginawa ko lang naman yun dahil may usapan kami ni Lolo na hindi niya kami idadamay ni Mami pero hindi siya tumupad sa usapan. "Please Dad, tulungan mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Tinanong ni Carlos kung nasaan si Zoe at sinabi niyang huwag siyang aalis at pupuntahan niya ito. Samantala, sa Apex Hospital naman ay dumating na si Police Mark Gonzaga para sabihin kila Giselle at Robert ang balita. "Ikinalulungkot po namin na hindi namin natagpuan si Don Pepe, pero nakita namin ang tungkod na gamit niya ng papa mo." Umiiyak si Giselle habang inabot ito sa kanya at sinabi niya kay Ruben na kay papa ito, "Nasaan ang papa ko? Bakit hindi niyo siya nailigtas?" Sabi ni Ubeng, "Huwag kang magwala ng pag-asa ate. Hanggat hindi pa natin nakikita ang katawan ni papa, ay hindi tayo dapat sumuko at umaasa ako na makikita natin si papa." At napayahap na lang si Giselle kay Ubeng. Sabi naman ng pulis kay Giselle na huwag kayong mag-alala ma'am, dahil nahuli namin ang isang kasamahan ni Dax at pwede natin siyang tanungin kung saan nila dinala ang papa ninyo at gagawin po namin ang lahat na mapaamin siya. Nagpasalamat naman si Giselle at Robert sa mga pulis at saka nagpaalam na din ito sa kanila. Tala, nakarating na din si Annalyn at Doc Lindon sa pinangyarihan sa may tulay at nakita nila na may mga tao at nagkakagulo mga ito. Kaya naisipan ni Annalyn at Doc Lindon na bumaba at tingnan kung ano ang nangyayari at may pinagkakaguluhan sila. Lumapit si Annalyn at tinanong ang isang matanda na, "Lo, pwede po bang magtanong? Ano pong nangyari dito?" Sumagot ang matanda, "May nakitang tao sa baba at hindi alam kung buhay pa siya." Ikinabahala naman ito ni Annalyn kaya inantay niya na makita kung sino ang taong natagpuan nila. Dahil nagbabaka sakali siya na makita nila ang Lolo Pepe niya. Nagantay muna siya sandali. Baya-maya ay dumaan na ang may buhat-buhat ng stretcher na dala si Don Pepe. Noong una ay hindi niya pa ito nakilala pero nang dumaan sa harapan niya ay bigla niya itong nakilala na ang Lolo Pepe niya ito. Agad siyang sumunod at sinabihan niya ang rescuer na lolo ko po siya. Agad nagpakilala si Annalyn sa mga ito na isa siyang doktor at lolo niya ang matanda. Nakiusap si Annalyn na sasamahan na niya ito kung saang hospital dadalhin. Kaya sumakay siya ng ambulance habang umiiyak na pinagmamasdan niya ang kaawa-awang kalagayan ng Lolo Pepe niya. Ano ang mangyayari kay Don Pepe? Paano matutulungan ni Carlos si Zoe? Malalaman na kaya ni Lynette na ama ni Zoe si Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.